43 yung pila, meron pang 43 na... Lahat yung 43 na pila, lahat ng plata na to? Yun yung panguling pila, 43. 43 din yata ang tatuan. Kasi group ko rin yun nila. So dahil sa sobrang haba ng pila ay hindi kami pinalad na makasama sa tatatuan ngayong araw na to. So nag-decide na lang kami na magpa-picture kay Apo kasi talagang hindi kami pwedeng hindi bumaba ng Buskalan today. Paano sir? Ay, magpapatato kayo. Dat lang daw. Tatlo. Ngayon na, may sasabi. Ngayon na? Oo, yun. After naming magpa-picture kay Apo Wangud ay nag-suggest yung aming tour guide na kay Grace na lang daw kami magpatato dahil wala raw tanggap si Grace ngayon. Maluwag daw ang kanyang schedule. By the way, sa mga hindi nga pala nakakakilala kay Grace, si Grace ang isa sa mga dot ng Buskalan. Si Grace ay pamangkin ni Apo Wangud. So, okay na tayo? Oo, baba na tayo. Kaya na. Pahinga po muna, pahinga. Oo, pahinga, oo. Medyo mabigat ang akyatin. Oo nga eh. Medyo mabigat po yung akyatin. So after namin makababa ng Tattoo Village, ito na kami ulit kami. Babalik kami ng pupunta kami ng Baguio. Daanan na namin uli yung Halsema Highway hanggang dadaan din kami dun sa second highest point sa Atok Benguet. So see you there mga katanders. Pagdating namin ng buntok, nagutom na kami kaso wala kaming makakainan na restaurant, so bumili na lang kami ng fried chicken and then dito na lang kami pumeso sa highway, sa Halsema Highway. Dito na lang kami kakain, mga batang yagit. Wala na kami pera. Batang yagit. Rider nga tayo, di ba? So tuloy ang biyahe after mabusog. Kaya lang palamig ng palamig. Medyo matindi na yung lamig dito habang tumataas yung yung aming pinupuntahan. Medyo paakyat na kasi ito sa second highest point. Kaya so medyo malamig. Hinto muna at palit guantes at talaga namang namamanhid na at naninigas yung aming mga daliri sa mga oras na ito. Sobrang lamig sa lamig ng hangin. Nanunot. Kaya nga ako dito, umihi muna ako, tsaka nagsot ako nero. Sakit ang daliri ko. Doon sa may landslide, after landslide. Gusto mo uminit katawan mo? Ay, punta ka dyan Huwag puta. Putang ina. Gusto mo bang maki-report tayo ni Bunti na, Benguet na to, Pab, no? 5 kilo. 1 hour later. Last, narating din namin yung highest point. Bakit? Madilim? Pati yun nakaharap dito. Kahit na nakaharap ko yan, baligtaran. Ganda saan? Mabot na natin maliwanag. Oo. Ayan, hindi umabot. Traffic eh. Sobrang traffic. Narating din namin yung highest point.
Medyo gabi na nga lang. Kahit yung dalawa, ginabi na eh. Yung nandito, no? Hindi na makikita yung ano eh. Wala na makikita dun. Pero ito, pwede mo picture sa arko. Ay, saan? Euro at tarin. Dun. Later that same evening. Hi, after more than 8 hours ng biyahe, napakalamig na biyahe sa Halsema Highway. Manggaling ng Buscalan ay nakarating din kami ng Baguio. And eto nga at kami gutom na, kakain kami daw sa Good Taste Restaurant. Good nga kaya ang lasa ng pagkain dito. Pero merong botik sila na waiter. Ito yung kanilang added attraction. Maliban dun sa sabi nila na masarap nga daw ang pagkain dito. Kasi ang haba ng pila palagi rito eh. The next day. Good morning, Baguio! For the third turn, third ba or fourth na? Pang-fourth na. Fourth time this year. Hindi naman nandito tayo sa Baguio. Galing kami ng Buscalan kagabi. Grabe ang binyahe namin sa Buscalan. Kami naka-check-in sa may Baguio Vacation House sa may Marcos Highway. Anong Marcos Highway? Medyo mura dito. Binigyan kami ng family accommodation. Brian, ilang oras yung Temple Beach? Nung Ilang oras? Nung nakilala kasi nila na si Lolo Thunders yung mag-check-in, binigyan kami ng malaking accommodation. Kasi iba-vlog. Kasi isang sikat na vlogger daw. Malapit yun. No, pwede yun sama din. Shout out! Kaya no! Ano yung mga room? Dalawang room. Saan ba? Anda. Anda, lalang pera. Saan ba yan? Pangasinan. Okay. Pangasinan lang. Ito lagyan ng ano. Pangasinan lang pala eh. What is Pangasinan? Sa layo ng mga biyahe natin. Saan ba? White sand din nun? Hindi pa sikat. What is Ewan ko Pangasinan? ngayon ah. Nagpunta ako dun, hindi pa sikat yun. Sisiwang Pangasinan. Para ka lang nagbus-ka lang to Baguio nun. Ha? Year-end na. Bago magbiyahe, linisin ko muna yung visor ng aking helmet para maliwanag sa kalsada. Ibo, baka naman! Baka masundan yung aking isang helmet kahit yung modular ng Ibo lang. Okay na. Okay, let's go! Baka nagtataka kayo, nasa Marcos Highway na kami, bakit bumalik pa kami papunta ng Baguio. Kasi gusto daw nila dumaan ng Cannon Road. So, akong magagay papunta sa Cannon Road. And at the same time, para makita natin ang estado ng Cannon Road. Pwede na nga bang daanan or hindi pa din? Ito yung goma.
Wow! Ang ganda ng tanawin dito sa may Cannon Road. One thing na noticeable lang dito, yung mga paahon, saka yung mga pababa, masyadong matatarik. Mahal nga dyan. Nasabi lang na Baguio, sa Bugyas mura. Kung di tayo ginabi sa Bugyas, marami tayong mabibili. Ayan, live head. Ha? Wow, Lion's Head once again along Cannon Road, second time. Tuloy ang biyahe after sa Lion's Head. Isang napakagandang biyahe pala ako sa Cannon Road kung dadaan, kung nakamotor ka. Kasi walang mga truck, bawal pala truck dito. Mga kotse lang, ang mga class 1, class 2 ang makakasabay mo dito. So mapapansin nyo, may bihira lang ang dumadaan eh. So mas masarap dumaan dito kaysa sa Marcos Highway. Napapansin nyo ba, halos parang kami lang yung dumadaan, wala kaming nakakasalubong o nakakasunod na ibang sasakyan. Noong una ayaw ko pang dumaan dito, pero ngayon nag-enjoy akong dumaan dito. Connected. May nadaanan kaming isang university hindi ko lang alam kung ano to. Ang haba nung ano ito, yung lakaran sa gilid ng bangin. Meron silang lakaran ng mga estudyante, ng tao. Para hindi mabasa ng ulan. Covered walkway daw ang tawag dito. Sa Daco Paron ay madadaanan mo yung parang design na mga tanawin. Yung nadaanan namin dun sa pagpunta kami ng Buscalan, pagpunta ng Sagada. Napakaganda ng mga tanawin talaga dito sa sa gilid ng bundok. Kakaiba talaga dito sa Cordillera. Ginagawa pala ng tunnel dito, napakingay, pero may ginawa na silang tunnel. Ginaya na nila yung sa Marcos Highway para pag siguro dito ang landslide prone area. So naglagay na ng tunnel. Medyo delikado mga akyatin. Unlike sa Marcos Highway, medyo patag yung panatag mga akyatin. Pero dito, kung akyat ka ng Baguio, medyo matarik ang akyatin dito kasi kami pababa, palusong, ang daming lusong na pababa. Matitindi yung lusong pababa. Kung pababa ka ng Baguio, okay lang kasi palusong. Pero kung paakyat ka,
medyo marami kang dadaanan na baka matitindi akyatin. Okay, toll gate. Mas okay pa kung magkaka-toll gate, no? Tapos ayusin talaga nila yung kalsadahan, yung mga tunnel, kung ano-ano. Ganda rin, may kailugan sa baba. Ito medyo mababa na dito sa lugar na to. Sa baba na. Tindi nga na landslide, no? Itang hira may mga landslide. Proceed when clear. Meron din landslide dito. Nakasaka na ba rito nung nakamotor? Hindi pa, kotse. May nakadaan na. Bundok, nalalaglag na yung mga bato, naagnas yung bundok, wala na kasing puno. Anong pine trees, anong nag-hold. Bihira kasi dumadaan dito dati, Panay Marcos na kasi mas maganda kasi yung ahon sa Marcos, kaya mas gusto nila kasi walang slide dito, lalo dun sa ginagawa na tunnel dun nung ngayon. Kaya nilagyan ng tunnel yun dun walang slide. Kaya pala dun sa iba po ng ilog pinapadaan nung ginagawa ito, nung sira. Yung pinapadaan, malakalapit lang pala siya, ilog sa ilalim. Cannon Road, Panay Lusong to kasi matarik ang akyatin dito. Lusong Bagpok nung dumadaan ng truck kasi bawal nga ang truck dito. Ito pero merong mga delivery ng mga gasos, manitigas pa rin ang ulo, madam pa rin. Dito sa CAM2, dito sa Rado, ang load limit naman is 5 tons. So hindi pwedeng dumaan dito ang mga truck. And rough road, medyo matindi-tindi na naman to. Parang dinaanan kagabi. Grabe ang pagiging rough road. Go na daw, go. So let's go, so go.
Uwa. Iwa. Hulugan mo. Doon ka mahulog sa ilog. Ang Cannon Road, kilala rin bilang Rosario Baguio Road, ay isang dalawang lane na 33 kilometers na daan sa lalawigan ng Benguet sa Pilipinas na nag-uugnay sa bulubunduking lungsod ng Baguio sa Benguet sa mababang bayan ng Rosario sa lalawigan ng La Union. Orihinal na tinawag na Benguet Road. Pinalitan ito ng pangalan bilang parangal sa tagapagtayo nito na si Colonel Lyman Walter Burr Cannon ng US Army Corps of Engineers. Nagsimula ang konstruksyon noong 1903 at binuksan para sa paglalakbay noong January 29, 1905. Ito ang pangalawang pinakamatandang kalsada na patungo sa Baguio pagkatapos ng Quirino Highway at ang pinakamaikling ruta papuntang Baguio para sa mga manlalakbay mula sa Maynila at mga lalawigan sa gitna at timog Luzon. Ang buong kalsada ay bahagi ng National Route 54 ng Philippine Highway Network. Bilang isa sa apat na pangunahing daanan mula sa mahabang lupain na umahantong sa mataas na lungsod ng Baguio, karamihan sa kahabaan ng Cannon Road ay sumasaklaw sa munisipalidad ng Tuba sa lalawigan ng Benguet. Ang mga pamayanan sa kahabaan ng highway na kilala bilang Camp 1 hanggang 8 ay orihinal na tinatag para sa mga pioneer na gumagawa ng kalsada. Ngunit mula noon ay inokupahan na ng mga lokal na residente ang pinakamatarik na bahagi ng kalsada sa pagitan ng Camp 6 at Camp 7 ay karaniwang kilala bilang Zigzag Road dahil sa maraming kinakailangang switchback. Ang ilog buwed na dumadaloy sa mabatong canyon mula sa matayog na taas at kasunod ng kursong ito ay pinutol ang kalsada sa itaas ng kama ng ilog. Brian, anong masasabi mo dun sa nag-biyahe natin dito sa pag-stay sa Baguio? Okay yung biyahe. Oo nga. Tuloy na natin. Lagi nilang yayaan sa motor dito. Talagang favorite yung motor. Ano nangyari sa Sagada? Sagada, basag yung kaha ko. Oo, ano nangyari sa Baguio? Pinalitan yung sa insurance ko. Buti pinalitan. Buti na yung kapalit, pag-iwan ano? Oo. Ayun, pinakuli ko sa Pangasinan na iniisip pa rin yung iniisip ka pa rin, di ba? Nagpasalamat ko sa kanya. Say thank you. Thank you.